Ang title ng ating pong lecture is about the power and purpose of praise and worship. Sa Aklat ng Mga Awit 100 verse 4, sabi, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. Ang objective ng ating lesson for this morning ay para unawaan natin yung significance, power, and purpose ng praise and worship sa buhay ng mga mananampalataya. May iba't ibang klase ng worship. Ang unang type ay individual worship. Yung individual worship o tinatawag natin na personal worship, ito ay private time natin with God. Ito ang hindi dapat mawala sa atin. Kinakailangan tayo, meron tayong personal worship. Mga kabataan, no? Ito ay mahalaga sa buhay Kristiyano kasi pag wala ito, walang kwenta yung pagsimba natin. Kaya kailangan meron tayong personal prayer, personal Bible study, at personal relationship with Jesus. Ito ay nasusulat sa Matthew 6:6. Sabi, pag kayo ay mananalangin, pumunta kayo sa inyong kwarto, manalangin kayo sa Ama na hindi natin nakikita. At ang Ama ay be-bless tayo sa harapan ng mga tao. Ikalawa, yung corporate worship, pangmaramihan. Ito yung ginagawa natin pag midweek, vesper, tsaka Sabbath. And then number 3, yung liturgical worship. Ito ay mostly sa Catholicism. Yung liturgy, alam niyo yung pare, meron silang binabasa na libro. Pag binasa yon, binuksan ko yun nakita ko, andyan, Ama namin, tapos peace be with you, tapos ganitong kakantahin, pagbasa sa sulat ni Juan. Buong taon yon, nakakompile na yon. Ang liturgical worship ay walang kahirap-hirap, gagawin mo na lang lahat, babasahin mo na lang. Maliban lang sa sermon, magsasabi ka lang ng experience mo. So, ganun yung kanilang worship. Minsan ginagawa din natin to kapag tayo merong mga special events. Merong recitation, tapos merong reading. Number 4, yung charismatic worship. Ito ay pag nagsimba tayo sa mga evangelical Christians, sa mga Baptist Church, born again. Yung charismatic worship, expressive sila, di ba? Tumataas pa kamay, praise the Lord! Dynamic worship. At meron din sila tinatawag na sometimes yung speaking in tongues. Yung bumubula yung bibig, nagsasalita sila ng hindi maintindihan. Tapos meron daw nag-i-interpret. And then meron contemplative worship, kagaya ng mga Buddhism. Sila ay very silent, nagme-meditate lang sila, nagre-read, tapos nakikinig ng music. Number 6, merong praise and thanksgiving worship. Sometimes ito ginagawa pagka-anniversary ng isang church sa atin. Pero sa ibang church, halos linggo-linggo ginagawa nila ito. Number 7, yung service-oriented worship. Ito sila yung mga nag-worship, pero sila yung mga hindi mo gaanong makita sa stage. Sila yung naglilinis, yung tumutulong sa CR, tumutulong sa kitchen, tumutulong sa yung hindi natin nakikita. Sila yung mga pawis na pawis sa gilid ng mga tao na bago pa tayo dumating, naglinis na sila. Ang tawag doon ay worship. Alam niyo ba yun? Kasi madalas sa atin, gusto hawakan mic, pero ayaw humawak ng map. So, kinoconsider to ng Bible na worship, Matthew 25:40. The king will reply, sabi, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya yung volunteering spirit, yung service, acts of kindness, charity, supporting missions and outreach programs, ito ay worship din. Diba? Supportahan natin ng BOY, worship yan.
Suportahan natin si pastor, suportahan natin si elder sa programa niya. Yun ay worship. And then meron din lastly, number 8, yung intercessory worship. Ito ay nakafocus sa intercession. Somehow, pag tayo ay nagpupusay sa BOY, mayroong grupo na magpe-pray sa gilid. Intercessory worship yon. Sila yung namamagitan between sa voice of youth at saka kay God during worship time para sa ganun, walang distraction na maganap si Satan para sirain ang ating worship. Kaya minsan pag tayo ay nagpupusay, di ba? Last time, naalala ko, nalaglag yung kortina, di ba? Nagtingin na lahat doon. Ilang minuto yon. Na-distract yung worship. Ganun yung gusto ni Satan. Minsan magpa-brown out. O kaya may iiyak na bata. Na-distract tayo tapos nawawala na tayo sa focus. Yun ang iingatan natin. Lalo na yung palakad-lakad, parod pa rito. Tapos may nagkakwentuhan sa likod. Si Satan yun, dinidistract yung worship natin. Dahil ang worship dapat walang distractions. Kaya dapat tayo lagi may plan B. Paano kung namatay yung mic? Anong gagawin mo? Ano yung gagawin mo pag nag-brown out? Ano yung dapat marapat gawin? Dahil hindi nawawala na tuwing nagkukusave, lagi talagang merong distractions. Minsan may papasok na lasing. Magsasalita na magsasalita. Minsan nangyari yun dito sa may Baseco Church. May nagtanong, lasing. Ang Bible ay nagtuturo ng worship bilang magamit natin sa personal din nating buhay araw-araw. At yun yung maging activity natin mamaya. Mamaya, nahanap kayo, hatiin ko na lang kayo sa dalawang grupo, ng kwento sa Bible about sa worship, na ginamit nila yung worship para magawa nila yung kanilang tungkulin or magabi nila yung kalaban o yung kaaway, na worship yung gamit. Ano yung nakikita ninyo? Na nag-worship sila and then na-solve yung problem nila. So, pwede kayong gumamit ng cellphone to Google the activity. Yung purpose ng worship is to glorify God, not to glorify us. Mostly, lalo na sa ibang church. Nagagawan sila kung sino ang magpapaawit. Alam ba yun? Para kasing artista na yan no? Lalo na pag malaki yung sa mall. Di ba merong church yung napakalaki sa mall? Sobrang laki niyan. Ang dami nag-a-apply para magpaawit. Ang gagaling mag-awit, ang gagaling mag-gitara. Kaya pag nalagay ka na doon, tapos nag-business ka, talagang papatok business, kilala namin to. Dahil, para kang nag-advertise kung sino ka, para ka rin artista sa loob ng samahan na yon. Talagang ginagrab nila yung opportunity. Yung iba, nag-aaral pa sila sa music, nag-aaral sila kung paano tumayo. Minsan sa atin, hindi talaga tayo ready, hindi dumating yung magpapaawit. Kasi parang, hindi niya makita na ito ay acts of worship at saka service kay God. Nakikita lang yan na parang parusa, ako na naman. Diba? Isang ako na naman. Parang pinaparusahan tayo pag tayo ay may part. Kasi somehow hindi tayo ready o kaya hindi ganun kalaki yung congregation dahil pag malaking congregation natitrigger tayo na wow, kailangan ko mag-perform ng magaling. Pero sa Panginoon, kahit malaki o maliit, yung performance mo ay nakabase sa motibo ng puso mo kung paano ka naglilingkod. Kasi maaaring napakagaling mong kumanta pero wala ka namang personal worship. Magaling ka magpaawit pero wala ka namang personal prayer. Wala ka namang personal Bible study. Mahirap na tawaging worship yon kung personally hindi naman natin ginagawa sa ating buhay. The power of praise and worship, it brings the presence of God sa ating buhay, sa ating samahan. Binibigyan tayo ng kalayaan at ng pagtatagumpay. Kagaya ng tema natin ngayon, tagumpay, wala pa tayo tagumpay ng pag-ibig. Tagumpay ng pag-ibig. So sa pagtatapos, bago tayo mag-closing prayer, atin ko kayo sa tatlo. 1 to 1 to 1.
Ha? 1, 2, 1, 2. Hindi, sa dalawa lang. Ilan? Ito, Lovely, and then Ara, and then Jane. Okay. Meron kayong cellphone? Okay, Google nyo lang ha. Ano i-google nyo? Hahanap kayo ng kwento sa Bible na ginamit ay worship para gapiin ang kaaway. Pangalawa, ano ang practical na tinuturo na to sa atin? Okay, I will give you 5 minutes to get an answer. Pag-usapan ninyo.